Mahal mo yan. Sabi ko sana sundan ko yung ito, komedyante, para makasalita. Kasi emotional. Kanina kasi, tatanong si Pani niya, si Pani, sabi niya, hindi magsasalita ka. Sabi ko, bukas na lang. Kasi parang tapos sabi, hindi wala na bukas. Pero pala alam ko talaga hindi. Anyway, ako ang nalabasan naman sa akin palagi, salamat sa Panginoon. Yun lang. Mahal mo? Namiss mo yan? Mahal niya na. Ayan, salamat sa Panginoon kasi nag-uusap kami ni Pastor kanina, ni Pastor. Sabi ko na, pakabuti ng Panginoon. Kasi, sabi ko kanina nag-salita siya, baka wala akong masabi kasi gusto ko lang. Iya sa bahay, mamalugan po, si Dor. Kahit ng mga medyo matagal-tagal pa nangyari po, lagi nila akong binibiro. Kasi lagi kami tatawagan. Ako yung advisor niya, kung may problema siya sa mga problema niya, masama ng loob niya, lagi niyang pinasabi sa akin niya. So, kahit kami, bibilangin ko kasi pangalay namin, magpo-4 nila yun, third year na po yun. So, ang tagal na rin namin, kumbaga, we married, 1985. Tagal na yun. So, ilang years kami kaya lang, yun nga, sabi niya sa akin, mag-Japan ka. Kasi ang naging, po namin, base of living namin, kumakanta kami pa rin. Kaya may mga bisita kayo na rito na kilala din ako. Siya yung Ray Cortez, pero kanyang screening, Ray Valenzuela. Ako naman, gusto na ako, pero screening kay Blue Montreal. Yung time na yun, doon nanggagaling ang income namin para sa mga bata. Ganon. Yun nga, kaya sabi ko kanina, nung tumugtog yung bata sa labas, bigla nag-crash pa. Kasi yun yung buhay niya eh. Ganon, yung tugan, ganyan. Tapos, ganito marami. Totoo yung sinasabi ng mga ko na talagang kahit sa akin sinabi niya. Pangarap talaga niya lahat ng anak niya ay magkasama-sama sa rin. No, sabi ko, panuhin mo. Ako naman kasi nung kami, separate kami dalawa. Very friends. So una, syempre hindi. O sa totoo lang, nandiyan yung mga anak ni Guy. Parang alam mo na rin na. Pero nung panahon na maliliit pa ni Kathleen nun eh. Ganyan siya. Walang si Kathleen. Alam mo na, yung nanay niya, si Guy, sabihin natin kahit na siya yung naging dahilan. Siguro kahit di pa ako ganun kalalim Kristyano, nagpatawad na ako. Ang tagal na pala pinatawad ko siya. In fact, may problema ako kami sa kanya, sa akin malapit. And I advise her. Sabi ko ganun yun. Tapos may mga sunod pa ibang babae. Parang nakakapagod siya kausapin kasi ito nga ganun. So, binigyan ako ni Lord talaga ng panahon naman na parang tumahimik, parang wala kaming communication. Pero pag may okasyon, maliban sa Pasko, bagong taon, talagang wala kami lang. Walang daddy kapag kagano'n mga okasyon. Kaya nanunukot yung mga bata. Walang mga bata. Birthday, graduation, wala lahat yan. Pagit kanina ng anak ko, maliban lang kapag may sakit na siya. Kasi ang buhay niya natin hospital eh. Na-operahan, dami na. Lapas-pasok yan ever since hanggang ngayon. Kaya pag totoo yun, sinasabi niya, napakatahinipan ko kayo. Dalaw kayo ng patahinipan. Lagi doon niya kami nakikita na yung mga anak niya kapag kayo, may sakit na siya. Ganun ang ganun. Kaya minsan makikita ko isa't ibang sa bahay, mauulog na lang, paglalabas siya yung mga bata, pejari mo sila. Pamimili niya, kasi sabi niya po rin po, pero hindi, talaga pag pumunta sa bahay namin, generous naman siya. Yung mga kamag-anak ko, kahit ano nangyari sa amin, sabi nila, hindi namin magawang magaling kay Ray, kahit na nag-cheat sa'yo. Kasi yan ang mabait, malambing, maharot, di ba maharot siya? Komedyante, kaya ngayon, kahit sabihin natin na alam mo, kamag-anak ko nangyari sa kanya, hindi naman sa nakakabing dito kasi malayo sa Amores ang pangalan. Kaya masasabi ko na talaga, nung
January to January, yun yung tumawag siya mismo, na iba na yung boses niya. Sabi niya, actually ako, pinapupunta niya, pero hindi ako pwede mapunta mag-isa. Sabi niya, puntahan mo ako, nasa hospital ako, sa Child's General Hospital. At yun sa akin. Tapos sabi niya, ito lang mapakiusap ko sa'yo, puntahan mo. Kung pwede ngayon na, ay gabi yun eh. Ang teka lang, hindi ako makakapunta mag-isa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, gusto kita kiyakapin for the last time. Yung sinabi for the last, kiyakapin kita. Iba yung kakilala. Sabi ko sa mga bata, sabi ko, hindi ka masasagot ako, sabi ko muna. Huwag lang hindi. Gusto ko itang, hindi yung sinabi for the last time, sabi lang niya, gusto ko itang yakapin ngayon. Gusto ko itang yakapin, pagbigyan mo ako. So, isang sasakto. Ngayon, nung sinabi ko sa kanila, it depends, sabi ko sa mga sinamapit. Sinabi ko sa kanila, kasi itong mga ito, palagi silang gano'n. Sinabi naman nila iba, pag sabi ng dali, may sakit, ayaw na nila maniwala. Sabi nila, Mami, lagi pag magkakwento, parang lagi 50-50 sila. Pati naman doon, malakas-lakas. Ganon. So sabi ko, siguro ibig feeling ng mga sa feeling talaga, sa feeling. Kasi na-deserve ko na yun. Pero hindi ko maipigit sa kanila. Kasi wala galing kami ng ospital. At siyempre pag may mga sakit, diba? Kapag nadala o kapila, lumalakas sila. Papakitang ilas yun eh. Tapos sabi nila, hindi mo pala sila. Sabi ko, sa lagay hindi, babali yung naghihinga. Yun naman ang ano ko, ko sa kanila. Pero siyempre, overall, alam ko naman talaga na lahat naman ang anak niya ng teachers. So, nung nangyari, nagpunta kami, talagang lakas niya. Tapos, nagaganda pa kanya si Lacey, gano'n, normal lang siya. Ngayon, nung uwi na kami, sabi ito mga anak ko, paano na kami ito? Lakas ka din. Sabi niya sa anak ko, Mami, di ba kaya ka nagpunta dito doon sa yakap? Sa yakap, di ba? Tapos, ayos ko, di ba yakapin? Hug ko na si Daddy. Ay, lumabas kayo lahat. Ay, lumabas sila. Pero yung pagkakalabas nila, binibidyo pala kami. Tapos sabi ko, sige, alis na kami, palakas ka, gano'n. Tapos umakap siya. Yung yakap niya na yun, na halos di ako makahinga. Sabi niya, Gusto ka palang isang. hindi ako sasama. Baka ako nakanas. Ano, see you soon. Sabi pa yun. Sama yan para yan. Tapos sabi niya sa akin, patawarin. Sabi ko, at kaya ito pinatawa. Pero yung mga kapatid, bago nangyari yun. 24 and 25, tatlo kami doon. And I-share nga ni Pastor talaga na binigyan ng Lord talaga ng wisdom na share natin siya ng word of God. Yun yung iniiyak ko eh. Kasi, kasi dadating naman talaga sa ganito eh. Diba? Tapos lalo na siya sa akin pa siya. Ang dami ng sakit, nakapera na siya sa prostate. Ngayon yung sa lapay, may maliliit pa kayo, napapariya. Marami nang nangyari sa kanyang parang robot na katawan. Pero itong mga huling nagpaparamdam siya na tumatawag, na mamusta gano'n. Tinignan ko talaga ng Lord talaga ng mga wisdom na share ako talaga siya. Pero siyempre, since ano siya, showbiz siya, medyati siya, parang corny sa kanya yung mga ganito. Pero sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Bigyan mo lang ako ng mga salita mo. At yung Holy Spirit ay mag-minister talaga. So yun, sa umpisa, medyo manababara. Pero nung huli na, sabi niya, siguro kaya marami kong sakit. Kasi marami akong kasalanan. Nilurusahan ako yung nasabi. Sabi ko hindi ganun. Kasi kahit na anong gawin mo, kasakit ka, ganyan, hindi ka nakakabay na kasalanan sa Panginoon. Sabi ko, isa lang ako ang magpapatawa sa magiging sa kang Diyos na. Tapos sabi niya ganun ba yun? So nararamdaman ko na hindi ko siya ng Panginoon. Yun na yun. Tapos hanggang sa share ko na sa kanya, mga sinabi ni Pastor kanina, na lahat ng tao ay nakasala, na perfecto, at ang kaberang kasalanan ay kamatay. Sabi ko, mamatay man tayo, mamatay ng tao, mamatay man ang tao, sabi ko, kapag hindi siya nakikitawag sa Panginoon, may pupunta talaga siya. Doon nga sa nagkatagata. So, yun, ang nangyari pa ko yung ginamit ang Panginoon pag-mentor sa kanya, yung tiyaga, sa Lord galing. Tapos hanggang sa nauunan sa salita ng Diyos, sabi niya, sa kapadala naman ako ng Bible. So, from ang bawang minsan, nagpadala ako ng Biblia. At lagi-lagi na, araw-araw, sabi niya, araw-araw mo akong tawagan, araw-araw mo akong bahagi ng salita ng Diyos. Pero siyempre, sa
sabi ko, hindi, totoo talaga. Hanggang sa siya yung niyatawad sa Panginoon, tapos hindi na gusto niya yung lahat ng mga ginawa niyang mali. Ayun, kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Naniniwala talaga ako na siya ay ligtas. Yun po yung pinaka, ano doon yung salita talaga na nararapat. Siya po ay ligtas. Ibig sabihin, alam na alam ko. Kaya nga po sabi ko, ang iniiyak talaga dahil masaya po ako dahil alam kong siya ay ligtas. Sa dami po ng kasalanan ginawa. Actually, ganito hindi ko na naaalala kasi sabi nga tinifilter na namin mag-iina lahat kami. Yung mga negative, kaya na namin yun. Kasi pinatawad naman siya, parang tapos na yun eh. Kaya sabi ko, ang ginawa ni Lord talaga sa akin, isip ko, ang ibinibigay niya sa akin yung magagandang alaala na natin. Sabi ko, ang nakikita ko, kaya nung nasa bahay, kasi sila nung simula nung ayos dito, ako, pang-araw ngayon naman ang kuya, last night. Pero yung una, nawala talaga. Wala. Tapos sa bahay ako, kahit sabihin na may ginagawa, bawa na sa kusina, sa gano'n. Kasi hindi ako umiyak talaga ng tuloy-tuloy. Pag nabigla pumasok, hindi ako mapunamit. Kasi ang pag-iyak ko, sabihin ko, Lord, salamat po. Yun ang sinasabi, Lord, salamat po, niligtas mo siya sa huling sandali ng buhay niya. Kasi yun na yun eh. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakapagkama siya, naniniwala talaga ako na siya ay ligtas talaga. So maraming salamat sa Panginoon, maraming salamat din ko sa inyo. Kasi ang maganda yung sinabi niya, Pastor, talagang tutulong ko na lahat po tayo kaya natin tabagin ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko nga no? Kasi may mga tawag, gano'n ba kailangan mangyari pa yung gano'n na iniwan kayo, pinabayaan kayo, kasi po talaga ako solo parent, solo parent po ako. Lagi nanay-tatay sa mga natagamahan, kasi pangalan namin is 5 years old, iniwan kami. Eh guys, 39 na. So ilang dekada na lumipas. Kaya sabi ko, tapos ginawa ko ni Lord strong. Ginawa ko ng Panginoon strong. Kasi ako nilagala, pumayag ko din sa mga anak ko. Pero hindi nang pero wala akong galit sa kanya. Kasi nakikita ko ginagawa ng Panginoon. Na hindi ko may pinabayaan, ipipibigay ng Panginoon. Kaya, ayan. Actually, dumating ako hanggang hindi pa ako tumitingin. Kasi, kapag naaalala ko sa bahay, kapag biglang lumang sa isip ko yun, pero ang nakikita ko kasi, yung palibot namin noon, yung kabata, actually hindi kasi siguro ng 26, 27 ako nung pinasagan. Siya naman gano'n, 29. Yung nakikita ko yung pinag-Lord, tsaka yung masasaya. Hindi lang yung mga panahon talaga na may problema na kami. Tapos parang biglang nag-forward. Ito na. Kasi i-raise ni Lord talaga yung mga alam hindi na dapat alalahanin pa. Ang pinapaalam na sa akin yung magaganda. Kaya sinasabi niya kanina sinasabi nila na, ay, paka-ordinary ba? Magiging nila ang anak niya. Kasi sa totoo lang po, ako galing po talaga ito si Rene. Pero sabi ko, yun dati mo, yung mga illegal, ginagawa ng illegal. Yung mga bawal, ginagawa niyang tama. Ganun siya eh. Parang kasi hindi siya parang ganun nasa isip talaga niya. Kaya sabi ko, kasi ginagawa. Sasabi niya, ate, kabulit. Kasi why? Kasi, lulubog nilitaw. Lumilitaw niya kapag nakapanaginip. Lumilitaw yan kapag nagkakasakit siya. Ganon. Siguro meron may sa akin na sabi na parang hindi ganon. Pero ang kagandahan lang talaga ngayon, ni-reach out niya yung mga bata. Talaga, isa-isa niya message. Actually, ngayon ko lang nalaman yun. Ngayon ko lang nalaman yung sabi ng mami, tingnan mo, pag-ero na, anak, patawaran ninyo ko sa kasalanan ko, pag-ero na, patawad. So, may ko lang nilalaman kasi hindi sila sabi sa akin. Pero lagi ko kabibig ko, patawarin niyo ang dami niyo. Conscious na pagpapatawa. Naniniwala po ako na talagang sincere talaga siya eh. Kasi iyak siya ng iyak. At sabi niya ay, sabi ko sa kanya, pinatawag na ng Panginoon, patawarin mo din lahat ng mga tao, kinasamaan mo ng lugar. Tuwarin mo na kasi makakabigat pa sa kaya itong huli, natanong ko si Lino, yung nakakalakan na sa isang bahay, ano nangyari? Pero sabi ko, alam mo, nasa puso ko ano, isang gabi, lumabas ako sa may terrace namin, sabi ko, nandiyan ka na. So, masaya rin ako. Kung ako man ay umiiyak. Kasi umiiyak ako dahil sa umiiyak ako dahil papasalamat sa Diyos. Kasi hindi ko maubos. Hindi ko kayang unawain. Sa laki ng papasalamat ko dahil sa ginawa ng Diyos. Kaya ngayon,
talaga hindi ko pa siya nilalagyan wala na dumating. Hinila na ako ni Zane, no? Kasi talagang maiisip ko siya, nakikita ko yung siya yung kanyang kabataan kami dalawa. Yun ang binibigay na Lord ng anak-anak sa akin. Kaya, kung sa rin na, no? Sabi ko, Lord, gawin mo, basta ano lang ako, make me compose lang ako. Kasi talagang, totoo na to eh. Kasi mahilig ko talaga mag-drama yan. Kaya ito mas sa mabata na, sabi dati, ganyan, hindi naman totoo. Kasi may ganun talaga siya eh. Yung ina-exercise niya yung mga bagay-bagay. Kasi gano'n siya. Eh, kilala ko yan eh. Kasi sabi ko, yun talaga siya. Ito, pero bilang tatay, hindi niya talaga yung alam sa kanya. Kaya ako nagpapasalamat. Kasi mga kapatid na to, sila, lahat sila. Yung iba nga, hindi ko lang nakilala, yung mga, ano, kaya kung hindi ako napitan, magmano, dito sa kinalaman. Kahit na gusto kami ni Kino, kinala ko sa kanila. Sabi ko, sino? Ang ganun ba sige. So, yun lang po, ang lahat ko ng pasalamat talaga sa Panginoon. Kaya, yung kung narinig natin kanyang message sa Pastor, sana po eh, tumingin mo sa ating sipat puso, natotoo po talaga. Na kailangan natin tagawin natin Panginoon habang malakas pa natin. Natin hintayin, kasi hindi naman sa nakatakato pwedeng mangyari sa kanya. Kasi taga niya nagkasakit eh. Kaya talaga na, talagang nahabol pa. Sa bagay yun naman, nagkano na ng Diyos. Kaya, masasabi ko lang, hindi na niya ako naririnig, nakikita. Pero, narinig ni Lord, sinasabi natin lahat dito, na ganun pa man, naging magandang halimbawa rin yung para naging testimony na rin yung buhay niya. Hindi siya kapag-testimony ngayon, pero tayo na po, kami ng family niya ang kukwento ng mga pangyayari na ang Diyos ay walang sawang papatawad sa atin kahit na sorry sa dali ng buhay. So, ang